Okay, so sa dami-dami ng mga sneakers na lumalabas, so sa mga dami-dami ng mga kinds ng mga sapatos na lumalabas in today's market, we do want to know kung ano ba yung mga sneakers or yung mga sapatos in general na dapat meron ka for different occasions. Hindi kasi lahat ng hindi lahat ng sapatos ay nakafit sa isang okasyon. So kumbaga meron tayong mga dapat mga sneakers or meron tayong mga sapatos na babagay sa mga pupuntahan natin or kung ano yung gusto mong maging vibe for the specific day na gusto mong i-portray. So in today's video, we're gonna be talking about my top 5 types of shoes everyone needs. So maganda pag-usapan to and I'm very excited, so stay tuned. Thank you so much for checking on this video today, guys, and I do hope you guys are having a wonderful day. Kung bago ka dito, please make sure that you are subscribed to my YouTube channel, and if matagal ka na rito, tol, thank you so much. So nagtitingin-tingin lang ako dito sa mga sneakers, sa mga sapatos na meron ako, and naisip ko kung ano ba itong mga sneakers o ano ba yung mga sapatos na kailangan mo that really is essential, na hindi mo naman kailangan mag-overspend o hindi mo kailangan bilhin lahat ng mga lumalabas sa sneakers ngayon. Kailangan mo lang alamin kung ano yung kailangan mo talaga sa wardrobe mo. So sa bawat fit na may isip mo, meron nakaswak sa mga sapatos na i-mention ko sa vlog na to. So these are in no particular order, walang mas mataas sa kanila or something. Alright, so coming in at number 5, we have the daily sneakers. Yes, so we have the daily sneakers. Para sa akin, ang daily sneakers is Vans. Ayan. Marami na akong ginawang top 5 videos. And of course, ito yung mga tipong nirecycle na content. And of course, na-feature ko na rin ito ng ilang beses sa mga previous vlogs, mostly sa mga top 5s. Kasi ito naman lagi ang, kumbaga parang napaka-staple, kahit anong suotin mo, bagay na bagay siya. So, bakit daily sneaker? It would look good on, again, almost anything. Same as true with the Air Force Ones. So, sa mga Air Force Ones, kasi because these are clean, sobrang linis lang ito. Pwede kang naka-polo shirt, pwede kang naka-gangster, or pwede kang kung anong forma naisip mo. Ito yung mga sneakers na tipong hindi talaga namimili ng suot. At the same time, ito ay very comfortable, mga sneakers na to. So, you wouldn't have any problems rocking them on a daily basis. Ang daming forma eh. I mean, even going back to school, even going to work, na hindi mo alam kung ano susuotin mo. And if you are in doubt sa susuotin mo, kung medyo di mo alam kung ano yung magiging fit or yung vibe ng suot mo for the specific day, just throw on a pair of Vans or a pair of Air Force Ones and you are basically good to go. You can come up with a lot of fits using these sneakers. So, ito talaga ay daily sneakers natin. These sneakers would tie everything together. Next up, we have the sneakers or the heat shoes. So, ito na yung tipong gusto mong mag-turn ng heads. You wanna break necks. You want people to look at what you are wearing. So, of course, with heat sneakers, dapat ito yung mga medyo may konting resale value. Ito yung mga medyo hindi common talaga. Hindi common na nakikita ng mga tao or hindi nila mahanap anywhere. So, kumbaga, you're mostly on the hype beast side of things. So, for example, Jordan 11 Concords, I know hindi na sila ganun ka-heat or hindi na sila ganun ka-hyped up at the moment kasi marami naman na meron nito. Pero of course, since resale went up with these sneakers, and if you have a very clean, dope pair, and syempre head turner pa rin talaga to, there are some days talaga, like in a whole week, there are days talaga na gusto mong, you just wanna break necks, talagang gusto mong medyo pinagtitinginan yung suot mong sapatos. For example, itong Shattered Backboard 3.0, which is, I know hindi ganun kataas ang resale value nito, pero this is not common. Hindi lahat meron nito. Hindi naman sneaker community yung pinupuntahan mo everyday. So, of course, sobrang tinginin din tong sneaker na to. A pair of Yeezys, let's say, or even if, alam mo, even if hindi sila yung super hyped up na colorways ng Yeezy, it's still a Yeezy and you can't find them anywhere. And I can still say that they bring some heat along. For example, in a scale of 100 people, only 2 or 3 might wear Yeezys. So at least it's not common to have these kinds of sneakers. And of course, if you want to turn the heat up, would be the perfect ones to go. Again, hindi naman ganun kataas ang resale value na. And of course, if you have something na mas
mas mataas ang resale value than itong mga to, syempre, you would go for that as well. But for me, I would go with these kinds of sneakers, especially mga J1s ngayon. Even if yung mga hindi sneakerheads na-appreciate na nila yung J1s ngayon even yung mga non-sneakerheads na nababagabag na sila, ano ba yung Yeezy? Ano ba itsura ng Yeezy? Bakit napakamahal ng Yeezy? May nakikita akong mga fake na Yeezys. Ito yung mga tipong sneakers na kapag sinuot mo, kahit you don't, alam mo yun, kahit walang masyadong print yung suot mo, very plain lang, alam mo, plain jogger pants, plain shirt, pero you're wearing like you're wearing Heat sneakers. It's something din na, alam mo, that makes up the whole entire fit for you. Owning at least one Heat sneaker, yung kumbaga ito yung tipong pinag-ipunan mo na talaga. Like for 2 months, 3 months to buy just one Heat sneaker. And of course, kung sinuwerte ka sa mga nakakuha ka lang ng SRP plus 1,000 tapos biglang nag-skyrocket yung presyo. So, why not? Sobrang sulit pa rin naman ng ganong klase mga deals. Okay, so next up, we have the gym shoes. Ayan. I know I don't go to the gym or running shoes, 'di ba? Kasi syempre hindi naman pwedeng yung mga Heat sneakers mo yun yung pang-beat mo, yun yung pang-running mo, yun yung pang-gym mo. Syempre, dapat nakahiwalay din yung mga sneakers mong pang everyday, nakahiwalay yung sneakers mo na pang paminsan-minsan mo lang sinusuot, and nakahiwalay din yung mga sneakers na gagamitin mo talaga kapag ikaw ay magra-running, magpapaka-fit, or mag-gym, o magka-crossfit or something. So, in my opinion, kailangan din meron ka mga gym shoes. And now, one of the best gym shoes for me are the Adidas Ultra Boost. Although syempre marami namang iba't iba, no? Pero for me, for Nike, dahil ito recently ko lang din nakuha to, and of course a huge shout out again kay Boss Kenneth Go for sending these my way. These are the Pegasus 35 Turbos. Aside sa pambibit mo lang sila, ito yung talagang they were designed, or they were kumbaga parang they were really made for performance. Although for Ultra Boost, no, ang Ultra Boost kasi parang very diverse din siya in a way na pwede siyang pang gym, pwede rin siyang pang outing, pang labas, and nagkataon lang na maporma sila. These guys, not really, pero alam mo yun, habang tumatagal, nung una para sabi ko, hindi, pang gym shoes talaga to, pwede. Pero habang tumatagal, parang naisip ko, parang pwede rin naman siya na pang casual. So siguro na mamilian din ng forma, or hanapan mo ng forma na pang casual. Or if you wanna, alam mo yun, medyo sporty-ish yung datingan mo for a specific fit, ito yung mga sneakers na pwede for your gym shoes. Next up, we are not gonna be talking about a sneaker. Ayan, oy, hindi sneaker. Bakit? What is wrong with you? So, we are gonna be talking about dress shoes. Ayan, so dress shoes. Kasi not all occasions okay mag-sneakers. Siyempre, kumbaga isipin mo din na merong times din na may pupuntahan ka that would require you na medyo nakabalat ka na sapatos. Ako, ayoko talaga na leather shoes yung may takong. Ito pwedeng, kung usapang leather shoes ako, ito flats. Or parang dress shoe. Parang dress shoe ang tawag. This is a Paulo Sesto, and ito yung parang ngayon lang ako ulit nagkaroon ng leather shoes after college. Kasi di talaga ako mahilig sa leather shoes. Pero of course, there would be some fits na bagay ang ganitong klase sapatos. And of course, hindi sila hypebeast fits, hindi sila sporty fits. More of yung mga naka-plain shirt ka lang, naka-shorts ka na medyo maikli from Uniqlo, tapos no-show socks with this one. Kumbaga, it gives that mature vibe. Naka-polo ka, you wanna look clean. Very essential na magkaroon ka rin. Again, not all occasions, guys. Hindi sa lahat ng okasyon ay medyo naka-hypebeast clothing ka. Dapat babagayan mo din yung pupuntahan mo. Kung talagang, alam mo yun, yung medyo magpapaka-tito ka, Tito mode, Tito Jello. Ayan, pag nakaganto ako, naka-Tito Jello mode ako noon. Ayan. And ito, nalimutan ko magkano ko binili, pero nasa 3,000 to 4,000 lang ito that time. And very comfortable naman sila. Ang ganda ng niya. Gusto ko lang palitan ng Boost itong insoles pero okay naman na to for now. Pero either way, ito kasi pag naka-polo, pwede. Naka-pants na bitin, pwede. No show socks. Ayan. So, yung mga fits kasi nitong mga to, yung mga medyo mature hindi naman boy next door looking, pero medyo mature-ish ng konti yung datingan mo, ito ang very essential sa fit mo. Meron din mga boat shoes, pero ako meron din akong boat shoes dito kaso hindi ko na masyadong sinusuot talaga Sperry or mga Lacoste, pero hindi ko na masyadong sinusuot. Tsaka naka-sling bag na mga leather, yung mga tawag din, yung mga Coach, yung mga ganong klaseng forma, tapos nakarelo ka na medyo magarbo ng slide. Ito nga yung tipong fit na ito nga yung tipong sapatos na good for those fits. And again, hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi
sa lahat ng okasyon, bagay naka-sneakers. Syempre, mamimili ka din and babagayan mo din kung ano yung pupuntahan mong event. And of course, the last on the list, ito na yung pinaka-last. What type of shoe is this? This one is the loud shoes. Okay, loud shoes. Meaning, ito yung mga multicolor, yung mga maraming kulay, yung mga medyo crazy colors na you don't expect a shoe to have. Striking red na kapag naglalakad ka, parang ang nakikita lang nila hindi yung fit mo kundi yung sapatos mo. And it doesn't necessarily need to be hype na sneakers, basta yung loud lang. Bakit mo kailangan ng mga loud na sneakers? In my opinion kasi, there are days then now you just, alam mo, you just wanna wear like something na super plain. When you work with white, black and gray colors, mga neutral colors, these would come in handy. Kasi even if naka-monochromatic ka lang na forma, monochrome, like all black, pero naka-pop ka na sneaker, like super pop na sneaker, like hindi mo man isipin na this one is, alam mo, madaling ipanterno to. Like kung kahit ako, hindi ko isipin na pwede kong iporma to sa kahit saan. I know, hindi pwede. And that's why there are some days na talagang ayaw mong pumorma na maayos. Ayaw mong pumorma na maayos, pero gusto mong kitang-kita yung sapatos mo. Of course, aside sa mga heat sneakers yun, kasi syempre may presyo yung mga yun. Itong mga to, mura lang kasi itong mga to, like less than retail. And you can pick these guys up or you can find some crazy looking sneakers. Kumbaga, you're adding some spice to your wardrobe. If you're just wearing plain all over, kumbaga wala masyadong effort yung taas mo, pero yung baba mo is something that is loud and that is screaming parang pop or color. Eto yun, gantong mga klaseng sneakers yun. Although marami namang sneakers dyan na maraming color, kumbaga parang mamimili ka lang kung ano yung color na okay para sa'yo, kung ano yung what represents you or something. Depende sa'yo kung ano gusto mo. Pero of course, loud sneakers are one of those sneakers that are essential in your wardrobe, especially kung minsan medyo pagod ka na with all of those colors that you wear. Especially ako, mahilig ako sa black or anything na dark. Pero mostly black talaga sinusuot ko. So if I'm on black, pop ang aking sneakers. And that is for sure. Madalas yung mga araw na ayoko talagang magpumorma, ayoko mag-carry ng kahit na anong brand sa mga t-shirts, sa mga damit. Meron mga araw na ganun. And that's why very essential din na magkaroon ka ng mga loud sneakers or at least one loud sneaker in your collection. Okay, so that's gonna be it for the 5 types of shoes you need. And I do hope na nakatulong yung video na to, or at least nagkaroon ka ng idea kung ano ba yung mga kailangan mo talaga in your wardrobe. For sure, with this video, I'm very sure nakakaisip ka na ng mga fits mo, yung mga nagagawa mong fits, and napapaisip ka rin na, ay, ito pala yung kulang. Ay, tama, ayan yung ginagawa ko. So, of course, leave those comments on the comment section down below para meron tayong pag-uusapan. And of course, kung nagustuhan mo yung video to, please go ahead and smash that like button dito sa baba. Hindi lang niya matutulungan na dumami yung likes ng video to, pero matutulungan din niya yung algorithm na i-look itong video to sa mas marami tao naghahanap ng mga top 5 shoes you need na videos dito sa YouTube. And at the same time, kung bago ako dito, please make sure that you are subscribed to my YouTube channel for more videos just like this. Also, let me know sa baba kung gusto mo yung ganitong style na naghahawak ako ng mic instead na naka-stand lang siyang ganun. Medyo nakakatawa din na meron akong mic. Parang show talaga siya. Maraming salamat for checking on this video and I'll see you on the next one. Peace, guys!